Ngayon guys, maglalagay tayo ng coil sleeves. First is tanggalin natin yung gulong. Make sure na supported by jack stand kayo. And then yan, tanggalin muna natin yung gulong. Lakas ng bago kong impact. Royoko yung brand. Lagyan natin sa ilalim just in case, para di tayo mamatay. Next is 17mm para dito sa lower control arm. Next is 17mm din. 14 pala guys, hindi 17. And then pwede na natin itong mababa, itong lower control arm. Set aside lang natin ito sa baba. Next is itong, I think 12 to. Next is itong nag-hold sa brake line, 12mm. Easy. Tapos meron sa kabila, sa likod. Pagkatapos dito guys, wala na kayong tatanggalin dito. Punta na tayo sa taas. Bali 14mm yung kailangan natin para dito sa mga bolt na to. Bilis na. Ingatan nyo kasi mahuhulog tong shock. Ayan, nahulog na nga. Tapos hanapan nyo na lang ng angle para makuha nyo. Ayan. Okay, ito yung favorite tool ko. Gagamitin natin to para makompress yung spring, kasi kung hindi mo i-compress tas tatanggalin mo lang yung nut, ang tendency ay magsi-spring back to under a lot of tension kasi itong spring ngayon kasi naka-compress siya. So compress muna natin para mawala yung tension, tsaka mo matatanggal ng safe yung nut. Pwesto nyo lang na maayos, adjust nyo. Dahan-dahan lang sa pag-compress. Huwag nyong iharap sa inyo yung shock. Okay, sa wakas. So ngayon guys, ilalagay na natin itong mga coil sleeves. Bali sa isang box may dalawang maliliit na springs and dalawang matataba na springs. Yung matataba is sa harapan kasi yun yung andun yung engine mas mabigat. So ito yung mataba, ito yung gagamitin natin. Tapos ito, then tuturo ko paano to gamitin, itong mga o-ring na to. So bali ito guys, ilalagay mo to dito. Ang purpose niyan is para pag nilagay mo na to, bali ganyan yung position niya. Yan, para magsisilbi siyang bushing para hindi gagalaw-galaw to. Tapos itong matataba sa likod to ilalagay kasi hindi kasya dito. Next, lagyan naman natin ulit. Tulak yun lang pa baba. Tapos may extra pa tayong mga o-ring. Lagyan na natin to para magamit.
Next guys is itong mga screws na to. Bali, dito yan. Isa, dalawa, tatlo. Yan yung mag-hold sa itong threaded na part na to. Ito yung mag-hold sa siya. Para hindi siya iikot pag i-adjust mo na. Sa paglagay, simple lang, ganyan lang. And before nyo to higpitan, make sure na straight siya. Siguraduhin nyo din na yung position ng numbers is makikita nyo pag na-install na siya sa kotse. Bali ganyan yung magiging position niya eh. Tapos pag sure na kayo sa orientation, gamitan nyo na ng Allen key. Higpitan nyo. Dapat even yung paghigpit. And guys, okay na. Ang next is lalagay natin yung spring. Sa paglagay, napaka-simple lang. Mahirap lang kasi nag-video ako. Ganyan lang guys. Pagkatapos nyan is ito naman, plastic na bushing. Bali ganyan yan. Bali ganyan. Tapos ito. So as you can see, ang problema dito is yung travel ng spring. Kaunti na lang. That's what you have to face kasi gusto mo mag-lowered. Lower din na budget. Mako-compress naman to. Bali, pag nakababa na yung kotse, ganyan yung magiging itsura niya. Ito muna guys. And itong washer. And then finally yung nut. No need to compress the spring kasi malaki yung travel niya. After all that guys, pwede na natin itong ibalik. Na-adjust nyo na to your desired height. For sure, if first time mong gumamit ito, hindi mo pa alam yung itsura, yung gaano siya kababa sa each number. Pero trial and error. Pero sa experience ko kasi, nakatry na ako ng ganito, sa 50 talaga yung pinaka-favorite ko na spot. So, lagay muna natin ito. Unahin natin yung sa taas. Huwag nyo munang hihigpitan guys. Kailangan kasi underload yung suspension before mo higpitan. Pasok na natin to sa lower control arm. Ang trick dito is i-compress mo siya manually. Ganyan. Bali, pag na-compress na siya guys, pasok nyo na siya dito. May notch yan sa likod guys ha. Kailangan magtugma yun para lagay mo siya ng maayos. Malalaman mo naman kung hindi siya naka-center doon kasi hindi to siya lalapat. Okay na guys, balik na natin yung bolt ng lower control arm, yung mahaba. Huwag nyo muna higpitan, i-jack natin to, saka natin hihigpitan. Ayan guys, gina-jack ko siya dito para tumaas yung suspension. Para malagyan ng load yung suspension, saka natin siya hihigpitan. Na-tighten na natin lahat ng bolts guys sa taas. Ito, yan, kompleto na. Pwede na natin ibaba yung suspension kasi ilalagay natin yung gulong, yung wheels. Adjustment guys, 50 siya. Guys, ginack natin siya para makuha natin tong jack stand. After nyan guys, napaka-importante na to. Dapat dahan-dahan
And while binababa mo siya, make sure na nakasentro yung spring. Kasi pag hindi sentro yan, wala. Baka masira yung spring mo. Tandahan. Pansinin nyo, tumataas na yung spring. Make sure na nakasentro siya. Check nyo ng maigi. I think sentro naman siya. Ang purpose nito guys, is para mag-sit properly yung spring dun sa parang bushing niya sa taas. Or dun sa shock mount. Ayan. So okay siya. Bababa ng bababa tong part na to. Yan na yung fitment ko ngayon. No finger gap sa harap, and then sa likod is 1 finger gap. Ito na siya guys. Ngayon ko lang siya ilalabas after 2 weeks. Ganyan siya. Next project ko is fender liners. Sira na kasi yung mga fender liners ko. Very low. Try natin kung kumusta yung ride quality niya. Expected ko na guys na matagtag talaga to. Tiisin na lang natin. Okay lang naman pala. Hindi naman siya ganun katagtag. Ay matagtag pala talaga. Pero ayos lang yan. And guys, andito tayo sa vulcanizing ngayon. Magpapahangin tayo. Pakita ko yung view pag malayo.